Hello po mga ka-business, good morning, good afternoon at good evening po sa ating lahat. Ayan, magandang araw po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Bali mga ka-business, ang kasama po natin ngayon, ito si Ate Nika, kilala naman po ulit mga ka-business. Expose na siya sa ating channel. At ang pinaka-guest po natin ngayon ay si Kuya Ken. Hello po mga ka-business. Anong masasabi mo Kuya Ken at naging bahagi ka ng aking YouTube channel? Wow, yung naging It's my honor po na mapabilang po sa YouTube channel ni Famous po dahil na patuloy niya suportahan ang kanyang YouTube channel. Salamat po. Totoo ba yan? Oo naman. Parang kanina isa ganyan. Ako pa dapat ayusin. Oo nga. So, yung natural Yes, authentic yun. Hindi. So, ayun nga mga ka-business, ang ating guest ay si Kuya Ken. Bali, nandito rin po si Ate Nika, sinama natin siya para magkaroon kami ng taga-awat. Taga-awat. Ako po ang kanilang referee. So you are the mediator? No, I'm the referee. Okay. O, bakit ka magiging referee? Kasi po, hindi lang po sa normal na okasyon. Kunyari, pag taga-ML kami yan, silang dalawa talaga ang lagi nagtatalo at ako ang taga-awat. Kaya kailangan nandito ko dahil baka ako sa mapunta tong vlog na to. Huwag po kayong maniniwala. Bali, yun nga ka-business, sinama ko si Ate Nika para meron tayong balancer. Parang balance lang kasi si Kuya Ken minsan, kapag kami dalawa yung nag-uusap, minsan nauwi sa pagtatalo kasi meron siyang... Hindi siya actually minsan lang. Ayun na nga. Huwag po kayong maniniwala mga ka-business. Ayan, pag ganyan-ganyan lang po si Kuya Ken mga ka-business. Isa po ako mabait na bata. Okay ka na. Baka may sabihin ka pa. Huwag po kayong maniniwala sinasabi ni Famous Bodang. Patalastas po muna tayo, sandali lang po mga minamahal naming mga ka-business. Kami po ay dealer ng lahat ng klase ng mga sewing machine. Meron tayong brand new, slight use, second hand, at meron din po tayong mga high speed, aging, piping, buttonhole, button sew at iba't ibang uri pa po ng mga makinang ginagamit sa pananahi. Kami rin po ay tumutulong sa mga gustong mag-put up ng kanilang sariling patahian. It's either a tailoring shop or a garments, dress shop, para po kayo ay may i-guide namin kung anong mga sewing machine ang inyong kakailanganin. Please po feel free to inquire at kami po ay magiging masaya na kayo ay aming paglingkuran. O tuloy na panonood mga ka-business! Tira! Si Kuya Ken po ay dumaan or na-diagnose sa sakit na schizophrenia. Kinayusin mo na ako. Social detox. Saan mo na rin Tuloy na, Bali mga ka-business, way back 2020, nalaman namin may schizophrenia siya sa kadahilan ng ano ba? Ano na yun ang ating friendship at ang pala. Sige. Kasi nung pandemic po mga ka-business, syempre lang, parang messenger lang. Tapos nag-birthday siya. Tapos binati namin siya ni Ate Nika ng happy birthday. Tapos, eto si Ken, parang, ayun, kamustahan, about sa magiging course sa college. Sabi niya sa akin, ano daw kukunin ko? Tapos sabi ko ngayon, ayun, BSI. Hindi pa tayo masyadong close nun. Tayong tatlo. Hindi ko. Feeling ko nga nagsimula siya nung hiningan ko ng... Hindi siya kasi... Kasi hindi niya po natatanong way back. 2019 yun, hindi 2020. Siguro late 20. Oh, 2018. Tapos 2020 tayo nag-chat. 2018 yung hiningi ko. Ba? Bago siya mag-birthday kasi po, dati crush niya si Kuya Ken. Dati po yun. Nakita ko si Ken kasi dati mabait siya tingnan. Eh, ngayon... Uy, huwag kang kuha namin. Baka sabihin niyo po Schizo. Yun lang naman. Tapos ayun, binati namin siya, happy birthday nung pandemic. Tapos sabi niya, anong course daw kukunin ko? Sabi ko nga po yun, BXI. Tapos tinanong ko rin siya, tapos sinabi niya, nag-stop siya sa kursong kinuha niya. Tapos tinanong ko siya kung bakit. Tapos shinare niya, sabi niya, may ano kasi ako, schizophrenia. Tapos ako, syempre, hindi po familiar, sabi niya sa akin, alam mo ba yun? Dapat alam mo yun kasi psych ka. Tapos ayun, sinerge ko na. Tapos sobrang OA ko. Nag-overthink din ako sa kalagayan niya. Kasi ano pa lang ako nung mga kabis, grade 12. Habang mga andar ang panahon, ayan, naging close kami, nag-ML.
Kasi merong mga times mga kabisi sa parang sa GC namin, bigla siya maglalaho, di ba? Tapos, mag-chat sa akin si Ate Mika na, Labe, kumusta na kaya si Kim, ganyan-ganyan. Kasi chat namin siya mga kabisi kung kamusta siya. Di ba? Ano masasabi mo dun? Repal. Hindi po, sobrang thankful mo sa kanila kasi sa panahong walang-wala ako, nandiyan sila, si Marie, si Ate Mika, po patuloy niyo pong suportahan ng Famous Foods. Binga po talaga yung ugali ni Kuya Ken. Kaya alam ko sinama ko sa Ate Mika. Kasi kapag lapit ko na ako kay Ken, di ba? Alam mo na. So, ayun mga ka-business, yung tinatawag natin schizophrenia. Meron niyang spectrum. Meron siyang mild, di ba? Merong severe. Acute. Ayun. Acute. Cute. Ay, sorry. Ayun, merong severe. Pag nasa severe ka na yun na yung hindi ka na nakaka-function, kumbaga, kailangan mo na mag-isolate. Ngayon yung kay Kuya Ken po, ano siya eh, ano ba sa'yo na-diagnose? Acute. Yung, Acute schizophrenia. Parang ano lang siya, medyo mild, or... Ano, may times na 20-trigger. Ayun. Kailan ka ba na-diagnose? Anong... 2020. Ngayon, 2020. Sakto lang po. Naging ano nga tayo. Bali yung mga kabisa sa diagnose nga po siya ng acute schizophrenia. Bali itong segment natin, medyo kakaiba. Kasi siya mismo na-diagnose. Siya yung mga fast na ano natin, na interview. Ano naman po sila, hindi naman po sila na-diagnose. Si Kuya Ken po, si Kuya Ken, na-diagnose siya, nagpa-check up sa psychiatrist. Ayun mga ka-business, i-discuss natin kung ano yung sintomas ng schizophrenia. Siguro si Kuya Ken naman, ano na din dun, familiar. So kapag binanggit ko tong mga ano na to, sintomas, siguro share mo lang yung konting experience. Sige. Pero okay lang ba? Oo, okay lang. First-hand experience. Gusto ko rin i-share yung disorder ko na to para maging aware yung mga tao na normal, parang ano siguro mga ka-business, yung mga may ganyang kalagayan. Huwag yung ituturing na sira ulo. Hindi po tamang ginagamit yung term na sira ulo or baliw, may sira sa utak. Meron naalala ko nga parang ano, ba yun? Parang may nakaaway ako. Kasi ano, ang tawag niya po sa schizophrenia, sira yung utak. Sira plaka, gano'n. Tapos, ayun parang na-trigger ako na hindi yung ganyan, ayun, nag-away ka. Sino? Sa chat lang naman. Naman yung side eye. Kilala mo yun? Kilala ko? Wag na, sige na. Tuloy. Ayun, bali mga ka-business, masasabi po natin maaaring may schizophrenia na ang isang individual kapag yung sintomas niya ay umabot sa... Masasabing may schizophrenia ang isang tao kapag may at least 2 sintomas sa loob ng isang buwan, kagaya ng delusions, hallucinations, or magulong pagsasalita. Ang isa dapat doon ay kasama sa 3. Kasabay pa nito, bumababa rin yung function niya sa work or daily life at nagtutuloy-tuloy yung mga signs sa loob ng 6 na buwan o higit pa. Yung mga sintomas ko na yung mga kabisas, kailangan meron siyang 2. Yun ay yung delusions and hallucinations. Yung delusions mga ka-business, ito yung parang paniniwala ka na out of reality. Naranasan mo ba yun? Totoo yun kasi minsan naiisip ko may mga bulong-bulong, may mga naririnig ka sa paligid pero wala naman talaga. Yung parang sa normal na tao, mga ka-business, hindi nila nakikita or hindi sila naniniwala sa ganun. Pero sa mga taong may schizo, yun yung paniniwala nila. Parang ano nga po, talaga out of reality. Sunod, hallucinations. Ito po yung, ayun nga, parang hallucinations yung nabanggit mo. Ito yung may naririnig ka, nakita, na hindi namin nakikita. Naranasan mo yun. Yung sa hallucinations naman, parang nagdi-distort yung mga mukha ng mga tao. Yun yung sa experience ko na nagdi-distort o kaya may naisip akong masama o may gagawing masama yung tao sa akin. Parang yun yung naiisip ko pag nagka-hallucinate ako.
Pangatlo, mga ka-business, yung tinatawag nating disorganized speech. Ito yung parang ang gulo-gulong magsalita. Parang may gusto kong sabihin sa kausap mo, pero hindi mo siya mabanggit ng maayos. To the point, naghahalo-halo yung mga sinasabi. Totoo yun. Kasi pag sinabi kasing disorganized speech, yung utak mo kasi, Disorganized. Disorganized, tapos tibok na tibok, parang masakit sa ulo. Kaya, tapos, kapag nagsasalita ka, parang lagi kang nauutal. Yun Bakit yung ang experience ko. Ganun. Ay, oo. One time, maglalaro kami ng ML. Tapos kung ano-ano sinasabi niya. Tapos tinachat ko to, sabi ko, be, ano ba to? Sabi ba to na baka nati-trigger siya ngayon. Nati-trigger yung schizo niya. Tapos ang sabi naman niya, possible. Pero, syempre, hindi naman namin pwede talagang i-diagnose na, na-atake siya. Kasi wala pa naman po kaming rights to do it. Yes. Pang-apat po, mga ka-business, disorganized behavior or catatonic behavior. Ito po yung parang kakaiba yung kilos nila, or nabanggit din sa akin to ng prof ko, yung catatonic behavior, parang kaya mong gumunto isang oras. Kaya nakaganto ka isang oras. Ganyan. Experience ko ba siya? Siguro kaya kong yumuko ng matagal. Ganon yung kaya kong gumanto, yung nakatulala. Na-try mo na? Parang. Kasi di ko na rin masyadong matandaan eh. Pero parang pag may mahaba kang pasensya. Ganun. Kaya mo lang tumulala ng mga 3 oras. Ang haba nun. Ito pang 5, mga ka-business, yung tinatawag nating negative symptoms. Ito yung ibig sabihin yung parang nawala sa'yo. Halimbawa, nawawalan ka ng gana, yung kulang ka sa emosyon, yung mga dati mong ginagawa, hindi mo na siya kinakasabikan gawin, gano'n. Na-experience mo ba? Oo, parang gusto ko nang i-delete yung mga apps. Parang ayoko muna mag-cellphone, gusto ko na lang umika. Ito, mga kabisi, bali nalaman na natin yung mga sintomas ng schizophrenia at hindi po tayo nagda-diagnose ulit. At nandito si Kuya Ken para patunayan na siguro kasi, mga ka-business, scientifically speaking, sinasabi nila na ang schizophrenia nga ay lifetime. Pero siguro sa amin, mga ka-business, depende sa faith. Depende din sa tao. Parang parang siguro sa amin, kung ako ang tatanungin, parang depende yan sa faith mo, sa prayers mo, na walang imposible sa panalangin. At alam naman natin, mga ka-business, na ang Diyos ang gumagamot ng iba't ibang sakit. Diba? Patay nga kaya niya buhayin. Diba? So, try niyong patayin. At ayun, si Kuya Ken patunay, mga ka-business. Ngayon, siya, nakapag-function siya ng normal, nakapag-aral, nakabalik na sa pag-aaral niya. Yes. Anong year ka na? 2nd year. Palakpakan natin. Ayun, nakapag-aral siya. Tapos minsan kapag lalabas kaming 3, Siya ang aming taga-sundo. Ayun. Tapos, si Kuya Ken marami din po siyang tawag dito. Abi? Hindi church officer. Marami siyang Yes, marami akong ayun, ano yung tawag doon? marami akong church duty. Wow. Katunayan na kaya niya mag-function, mga ka-business. Siguro, dala din ng faith ni Kuya Ken at sa prayers na pagalingin siya. At ayun po, yung mga sintomas naman po na naranasan niya is totally wala na. Diba? At nakakasama na nga po natin siya ngayon sa iba't ibang bagay. Ako. Ayan. Ito, Kuya Ken, ang tanong namin sa iyo, mga karanasan mo naranasan mo yung mga sintomas. Ito, unang ganyan. Ay, katunayan na normal na po si Kuya Ken. Nakukuha niya na po magbiro at takutin kami sa kalagayan niya. Ito, Kuya Ken, kailan mo unang napansin na parang kakaiba na yung nararanasan mo? Siguro nung simula nung pandemic, kasi di ba nung pandemic, lockdown. Hindi ako nakakalabas, lagi lang ako nakastay sa bahay. Wala ako masyado nakakausap noon. Siguro doon nagsimula yung nagkaroon ako ng hallucination, tapos sobrang stress sa school. Nag-compound hanggang sa nag-trigger, na-develop ko yung schizophrenia. Ano nag-compound? Parang parang stress, di makatulog, depressed, ganun. Parang biglang Patong-patong. Ano yung unang lumabas na sintomas yun? di makatulog.
Tapos, sunod na. Oo. Simula nung di ako makatulog, nagkaroon ako ng hallucination. Kaya sabi niya, disorganized speech. Tapos, ayun. Ilang araw yung pinakamatagal na hindi ka nakatulog? Siguro mga isang linggo. Or mga 5 days. Di ko rin, kasi pag di ka kasi nakakatulog, hindi mo na rin namamalayan yung oras sa paligid. Di mo alam kung Wednesday na, Tuesday, ganun. Kaya di ko rin matiyak. Pero siguro mga 5 days or yun siguro yung maximum. May mga pagkakataon na parang hindi mo ma-distinguish kung totoo ba yung nangyayari or hindi. Halimbawa, ayun nga, pag ina-atake ka na ng hallucinations, parang may isip mo na, totoo ba itong naririnig ko? Ganyan. Sa isip ko, kunwari, may electric pan. May umikot na electric pan. Parang yung LDC nun, parang sa akin. Pero alam mong hindi totoo yun? Hindi totoo. Eto, Kuya Ken, tatanong naman natin sa kanya yung pagbabago ng buhay niya mula nung na-diagnose siya. Kasi yun nga diagnose po si Kuya Ken, ang psychiatrist. Ayan. Paano nabago yung buhay mo tapos mong malaman na eto na, may schizophrenia pala ako? Ano na bago? Ano yung negative ba yun o positive? Hindi, ikaw. Paano gusto mo siyang sagutin? Pwede both. di nalaman ko na may ganito talagang disorder. Simula nung na-diagnose, pumunta kami sa psychiatrist, nalaman ko na may mga ibang tao rin palang nakakaranas ng ganito. Thankful din ako na na-diagnose ako kasi kung hindi, baka para ako nabubuhay na sobrang ng low esteem ko kasi di ako normal. Nagkaroon ba ng pagbabago yung pakikita mo sa pamilya mo, sa mga friends, ganyan? Siguro kapag pag natitrigger ako ng schizophrenia, pag currently ko nararanasan, para yung mga tingin ko sa family ko, strangers, pati sa mga friends, parang kapag may schizophrenia ako, alone lang ako, wala akong kakampi, wala akong kasama. Parang gusto mag-isolate. Pero tapos pinipilit pa nila ako uminom ng mga meds. Ayoko kasi feeling ko nga pag may schizophrenia, gagawan ako ng masama. Kaya gano'n, thankful pa rin ako sa family, sa friends ko kasi Sinong friends? Sino? kasi Sino ba yung friends na yan? kasi hindi nila ako iniiwanan kahit ganito, baliw ako. Hindi Pag baliw. pag nakakaranas kasi, Okay. Ilan na ba tayo? Pang-walo. Huwag na to. Ito, ano yung pangunahing parang challenge sa'yo nung na-diagnose ka na? na-diagnose? Hindi parang, ito na yung haharapin mong hamon para sa'yo. Gets mo? Anong hamon? Challenge! Challenge. Halimbawa, syempre, pag na-diagnose ka, di ba, unang iisipin mo, paano na yung school ko, paano yung ganyan. Yung mga ganyan kasi pag nakakaranas kasi ng ganyan, hindi mo naisip yung mga challenge. Ay. Kasi wala kang nasa normal na pag-iisip eh. Kaya di mo na, siguro lang, challenge yung mabuhay ka lang ng isang araw. Siguro gano'n. Ganda ng... To survive each Ngayon ko lang day. nalaman niya. Ngayon lang din kasi siya nagseryoso. Kaya yung last vlog po namin, yun ang first time namin nagseryoso. Ito yung first time din namin tatlo na nagseryoso kami. Oo. Hindi. Kasi di naman po namin siya natatanong ng mga gantong bagay. Kalalim. Ito naman, pag-usapan natin yung sa coping mechanisms mo. Bakit ka natatawa? Yeah. Bakit kaya uwi mo pa pa lahat? Okay lang. Hindi. Ano coping mechanism? Wait lang, wala pa. Ito, paano mo hinarap yung mga sintomas? Panalangin una. Prayers talaga, mga ka-business. Saka, pangalawa siguro, kayo mga kaibigan, pag nakausap nila ako ganun, parang unti-unting nababawas yung mga nararamdaman. Totoo ba yun? Oo, ako binabola mo lang kami. Kasi hindi ganyan nararanasan namin. Tapos, nagbabasa din ako. Ayun o. Nagbabasa ako ng mga libro, mga self-improvement books, tas mga novels.
Naglalaro din ako ng ML. Tinatry ko kahit wala akong ganong maglaro. Kaya pa rin nakaraan lustre. O kahit ano, Joke. wala akong paki kahit matalo. Basta, yun nga, sabi mo to survive HD. Ano yung mga natutunan mo habang hinaharap mo yung sakit mo? Tutunan? Oo. Wala mo natutunan eh. Yung yan. Diba, simple ko lang naman natutunan. Ay, ano yung mga natutunan mo tungkol sa sarili? Sarili mo. Hindi ko alam. Hindi, feeling ko ang natutunan mo, yun nga, to fight despite of everything. Wow. Kasi nakita naman namin yun eh. Kung, halimbawa, yun nga, nag-stamp ka, tapos from that, kumuha ka ng course na kaya mo, ay ngayon, nag-aaral ka na ulit. Ito naman, Kuya Ken, Yes. sa mga naman tayo, mga tanong tungkol sa mga sumuporta sa'yo. At sino ang taong pinakamalaking tumulong sa'yo habang nasa kalagayan kang inaatake talaga? Siguro si Daddy. Kasi siya yung sumama sa akin. Hindi rin siya natulog para bantayan niya ako. Si Kuya Han po kasi, na po ba yun? Ulila na po sa kanyang daddy. Yes. Kailan si daddy mo? Pumanaw? 2023. Yeah. Alam niyo po ba mga ka-business, yung daddy niya kasi ang pangalan, Caroli. Si Caroli po, siya makulit. Ayan. Sobrang jolly. Tapos pogi. Pogi si Caroli. Di ko alam kung bakit dito sa yung pangalan. Sorry po. Hindi, joke lang. Grabe ka na. Hindi ka naman magiging crush ito. Hey, dati lang yun Paano ka tinulungan ng mga kaibigan mo sa pagtanggap sa'yo? Yung simpleng kamusta lang. Oo. Nakakatulong na sa amin. Saka yung kahit walang kwenta yung pinag-uusapan namin. Malaking tulong na yun sa akin. Thank you. Huwag niyo mo kwenta. Kahit minsan mga walang kwenta itong mga to, tinaway nila ako. Okay. Nagkaroon ka ng psychiatrist. Malaking tulong yun sa'yo, syempre. Oo. Kasi binigyan niya akong gamot eh. Ay, Regiseta. Malamang, Ben. Kaka-gentle siya may pag-usap. Wow. Saan ka nagpaano dahil? Sa Junior Era, General Hospital. Ano naman yung parang pakiramdam mo kapag may mga taong nakakaibigan sa'yo, ganyan? Kasi di ba kadalasan sa mga may mga ganyang kalagayan, parang bibihira na lang yung may mga iintindi sa kanila. Kasi nandun nga yung stigma na parang pag may ganito ang disorder, tawag agad sa'yo, baliw. So, anong pakiramdam mo may mga taong naiintindihan ka, yung sitwasyon mo, ganyan? Pag nakakaranas ka ng schizophrenia para sa akin, ang iniisip ko talaga walang nakakaintindi sa akin. Kaya nga sabi ko, di ba, para akong alone. Sila talaga yung umiintindi sa akin. Kaya thankful talaga ako sa family ko, sa mga kaibigan ko. Yun na, ang galing mo. Okay na, tapos Okay na? Bye-bye! Wala, wala. So, ayun nga, syempre, gusto ko lang i-congrats si Kuya Ken. Kasi, ayan, isa kami, hindi naman sa pagbubuhat, pero nakita namin yung growth niya. Usang ako growth, di ba? Hindi yung growth niya sa yung sa buhay, sa perception niya sa buhay. Kasi dumaan din siya sa mga ka-business sa para hindi niya alam kung paano itutuloy yung pag-aaral niya. Ngayon, mga ka-business, ang galing-galing niya kasi hindi na namin siya nakakausap. Sobrang busy niya. Lagi niya, may pasok ako, may school ako, may magtitinda. Hanggang 9 na pasok namin. Ha? Hanggang 9. Ano Bukas hanggang 9. Ay, ng gabi. Arte naman ang school niyo, ano mga course na ngayon, Entrep? Entrep. Ayun, parang course niya po mga ka-business, 3 years lang. Yes. Tapos second year na siya. Tapos next year, graduate ka na. Baka naman, mga kabis. First exposure pa lang. So, ayun nga, gusto ko siya i-congratulate, di ba? Ikaw, Ate Mika, anong gusto mong sabihin sa... Nakaka-proud sa kanya, actually, lalo kapag Seryoso! Nakaka-proud na na may kaibigan ka na kaya lumaban sa ganyan. Lalo na ngayon na parang ubus na yan. Kaya start na, di ba parang kasi kapag, di ba, pag sinabi mo schizophrenia, lalo
sa mga ngayon, ang iisipin, nakakatakot pag huwag ka sumama sa ganyan. Kasi mamaya, bigla ka na lang saksakin yan, iano ka niyan. Pero, bilib ako kay Kuya Ken. Kasi, bilib ako sa kanya kasi talagang, laban kong laban talaga siya. Laban. Tsaka kapag kailangan talaga siya, andyan talaga yan. Minsan nga kapag niyayaya namin siya, tapos sabihin niya, wala akong pera, ganyan. Pero magugulat ka, kasama siya. Oo, susunduin niya kami ng motor niya. May gusto ko ba sabihin? Sayang gas. Ayun na mga ka-business, proud kami kay Kuya Ken kasi ngayon, di ba? Sa pamamagitan ng kanyang faith and prayers, unti-unti nawawala yung mga sintomas ng isang may schizophrenia. At ngayon mga ka-business, siguro, konting pagpapayo sa inyo at awareness na rin na yung mga ganitong kalagayan, hindi po natin sila parang pinandidirihan or parang kinakatakutan. Kasi yung mga ganyan mga ka-business na ma-manage naman siya, hindi lang yung iba siguro, yung mga kulang sa kaalaman na severe na talaga na katulad ng mga nasa province, di ba? Hindi sila aware na schizophrenia pala yung meron sa taon yun, to the point na kinukulong na lang sila, ganyan. Kasi di rin natin sila masisisi. Kulang sa knowledge, kulang sa access sa mga psychiatric facilities kasi sa mga province, onti lang yan eh. Yan kay Kuya Ken mga ka-business, makikita natin kung gaano kahalaga yung awareness at naging aware yung parents niya, yung family niya at umabot nga din sa point na nagkaroon siya ng medication. Sa pamamagitan ng medications niya, therapy, counseling, ayan na, si Kuya Ken ngayon. Nakakasama na natin siya. So, nakaka-proud kami. Totoo yung siya. Hindi yung gagayahin na. Next year, graduate ka, atin kami. Okay. Ayon sa DSM-5, ang schizophrenia ay maaaring sanhi ng kombinasyon ng iba't ibang factors, kabilang na ang imbalance ng brain chemicals tulad ng dopamine at glutamate, at ang mga environmental factors kagaya ng stress, birth complications, na pwedeng mag-trigger sa sintomas. So, ayun lang. Sasabihin mo sa amin or sa viewers? Sa amin, hatin mo. Sige, sa amin muna. Salamat po. Layo! Nagpapasalamat po kami. Hindi, kami kausap. Ikaw, kami, sa amin ko. Hindi, salamat. Yung ganun na. Salamat kasi sinama niyo ako dito sa vlog. Alam niyo bang pangarap kong makasama sa vlog ni Famous Buddha? Alam niyo ba mga ka-business, nung nagpaplano pa lang akong gumawa ng channel, sinatanong ko din sa kanila, sabi ko, ano kayong magandang pangalan ng channel ko? Tapos sabi kasi ni Papa Famous Buddha. Tapos tumatawa sila. Ay, hindi po to. Hoy! Lalo na to, sabi niya, Princess Budang. Princess Budang. Princess Budang official. Baliktad si Princess Tina yung pala yung princess. Ayun lang. Ayun, kay Kuya Ken, thank you sa pagpapaunlak. Thank you po. Thank you po sa mga Nova. Yeah. Thank you, viewers. What do you wanna say? Salamat po. Nawa po patuloy niyo po kami suportahan. Lalo na si Famous Buddha. Thank you, De. Ayun Thank po you nga. po sa pakikinig. At mag-subscribe po kayo sa channel na ito. Ito na. Ayun, thank you kay Kuya Ken kasi nag-unlock siya at nag-share siya ng kanyang mga karanasan. Kasi yung iba gustong tinatago lang sa family nila. Hindi tago. Ano? Dapat dinalabas. Okay. Sa pag in-accept mo kasi sakit mo, parang makag-get over. Parang yun yung unang hakbang talaga. Acceptance. Yes. Ayun, siguro gutom na si Kuya Ken. Kasi nakapahiya naman sa kanya, galit siyang school, wala siyang hapunan, tanghalian. Yan. Baka pagalitan pa tayo ng mama mo. Ayun lang mga ka-business, maraming pong salamat sa ating sa pagsama na sa aming vlog. At sana sa susunod pa po na mga pag-vlog namin ay nariyan pa rin po kayo. Yeah. Ayun lang mga ka-business, kung talaga nanonood ka ng outro namin. Nawa po. Kaya, hindi ko alam. Okay, si Ate Mika na lang. Ikaw na lang alam ko kung ano lang ako sumatabay. Tomorrow is another day. Ano pa yun sa... Kaya nga, sabi ko ay dulo lang kayo sinasabi. Ayun lang mga ka-business. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira Bana. Bye-bye.
Tapos meron silang pizza. Yeah. Sana patuloy niyo po kaming suportahan sa pagkain.